I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Mukhang uulan pa talaga. Wag naman. Welcome back mga ka-adventure. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At kung bago ka pa lang po sa channel ko, huwag niyo man po kalimutang i-like, comment, or i-share. Paki-subscribe na rin po at paki-hit ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking gagawing mga video kagaya nito. Salamat po. At yun, siyempre kasama natin si Sisid. Shoutout sa'yo, bro. Siyempre, shoutout din kay Kuya Roy, may-ari ng bangka. Hindi kami makakapamana dito kung hindi dahil sa kanya. Pasensya na kayo mga ka-adventure kung hindi halos marinig yung pinagsasabi ko dyan. Dahil nasa loob na ng waterproof case yung camera natin. Kauna na siya mag-prepare, ako wala pa. A few moments later. Unang isda sa araw na ito, ilak. Sakto ito sa inihaw, taba. Unang punta namin dito ni Sisid sa spot na to. Hindi na pasalan ng tubig dito sa mababaw na area. Ang talagang napakalabo lang yun doon sa may pangantuhan sa malalim. So ngayon, pati dito sa mababaw, labo na rin. Kaya yung mga isda parang mailap. Another dive naman tayo, ambush. Dahil napakalabo ng tubig. Kaya mag-abang-abang tayo ng mga pwedeng maging target o lumapit na isda. At yun, may natatanaw na ako papalapit. Isang yellow stripe sweet lips. Yun, ang ganda ng patama na bullseye. Wala na talagang kawala. Ayos. Another ambush na naman. Dahil napakahirap talaga maghanap ng isda pag nasa ibabaw ka, kahit napakababaw lang ng tubig. Kaya kailangan mo mag-ambush, mag-abang at magtiyaga para lang sa isdang pwedeng lumapit at matira. At ayun, may nakikita na akong papalapit. Good size na rin sana ito. Kaya lang, nag-iisipan ko kung titirahin ko, hindi. Sobrang lapit na yan. Pwede na talagang tirahin. Pero yung ginawa ko dyan naghangad pa sa ibang isda na pwedeng lumapit. Kaya nung medyo nakalayo na siya at wala nang ibang posibleng matira, siya naman ang hindi na lumapit. Out of range na. Sayang tuloy, hindi ako nakatira.
Another ambush na naman mga ka-adventure. Para makadagdag tayo ng pambenta natin. Yun, mayroon akong nakita na sweet lips o oriental sweet lips. Ayun, sa pool mga ka-adventure. Ganda na tama, ikot-ikot na lang siya. Mababaw lang sana ang spot na to kasi labo. Siguro kung marinaw ito, marami kaming mahuhuling isda dito. Dahil ang ganda talaga ng spot eh. Siguro dahil sa agos ng amihan kaya malabo. Subukan namin itong balikat pag nagtighabagat na naman. Baka mas malinaw na ito dito. Dito nga pala kami sa Taradungan. May mismo putol na tulay ng Taradungan. Sa bahay nila Kuya Roy kami tumuloy. At ito yung mga isda natin 5 piraso. Hindi na nabidyohan yung dalawa. Sayang nga at hindi naka-record yung camera. Pindot ako ng pindot pag record, yun pala hindi nagre-record, sayang. Tayo yun, kainan na. Literal na hapunan ng aming kain. Hapon talaga, hindi gabi. Kaya kain tayo mga ka-adventure. The next day. At yun, hanap kami ng ibang spot sana. Kaso nakita ni Kuya Roy, ayan, medyo malabo nga. Alanganin dito mag-dive. Nag-decision kami na bumalik na lang uli dun sa kung saan kami nakapamana kahapon. Baka sakali pa rin kami dun makahuli uli. Mahaba-haba na rin ang nalangoy ko. Malayo-layo na rin. Sa kalating oras na siguro akong lumalangoy. Dito pala ako magkakaisda sa spot na to. Isang surahan ang aking nakita. Iyon, sa pool. Ganda ng patama. May mga surahan pa dyan sa ibaba niyan. Sa malalim na part. Kaya sumunod na dive dumapit na ako doon. Baka sakali pa makadali pa tayo ng isa pa. Malalaki na pa naman. Sarap nito sa inihaw. Nakita ko dito Spanish flag snapper o drag-drag. Manilanon kung tawagin dito sa amin. Kaso hindi tinamaan. Sayang. Another dive naman, another ambush na naman dito sa pangantuhan na ito. At hindi ko agad nakita yung mga surahan na nandun na para sa bandang ibaba. Ito, nung umakyat na, agad ko nang tinira. Baka makalayo pa eh.
At ito ang ating pangalawang isda sa araw na ito, sa umagang ito. Pagkatapos nga pala na-secure yung isda na yan, punta na muna ako sa bangka. Kumain kami ng pananghalian. Gutom na. So yun, pagkatapos namin kumain at nakapagpahinga na rin ng saglit, ng sandali, nag-dive na uli ako. Dito na lang sa mababaw lang na part kasi dito mas may sigurado na makakaisda tayo. At ang dami rin kasing ang dami mga bait fish, tsaka ang ganda pa ng coral formation dito. Halatang hindi pa bugbog. Ito yun ang ating pangatlong isda, isang yellow stripe sweet lips. Pagka kuha ko sa isda, iniangat ko na kaagad para hindi na magpalag-palag kasi may napansin ako sa dikaloy na pating. Oh my god. Mahirap na, baka agawin pa sa atin. At ito ang ating susunod na isda, isang Maurice Seepers Monday. Good size na rin. Ako dito na Big Eye Emperor. Nasubukan kong palapitin, kaya lang talagang mautak nga talaga itong isda na to, at saka ang bilis ng reflexes. Akala ko makaka-unlock na ako, hindi pa rin pala. Sayang na naman. At dito sa part na to, pagdungaw ko, hindi ko akalain na mayroon palang isda dyan na mangrove snapper o mangagat. Ayun. At sa ibaba niyan, mayroon pang dalawang sweet tips o oriental sweet tips na malalaki. Kaso ayaw lumapit. Sa part na to, sinusubukan kong tawagin o mag-fish call, baka sakaling lumapit. Kaso talagang ayaw na. Siguro napanaan na sila o nabawasan na sila, kaya gano'n na lang sila kailap. Yun, pag ahon ko, nakita ko papalapit na yung bangka. Uuwi na pala kami dahil hapon na rin. Uwi pa kami sa bayan. Malayo-layo yung biyahe, mga 1 oras din na biyahe yun pauwi. At eto mga huli natin, hindi talaga nakunan yung ibang ibang isda, dahil ganun pa rin ang nangyari sa camera natin. Minsan hindi nagre-record pala. Ayun, parte-parte na ng isda. Yung iba dyan iniwan na namin kay Kuya Roy, at nagbigay kami ng isda sa anak niya. Yun, kainan na, ihaw time. Sarap niyan, nagmamantika habang iniihaw. Shoutout nga pala sa mga kaibigan natin dyan.
Salamat sa suporta nyo mga ka-adventure. Kain tayo mga ka-adventure. Sure, turahan. Turahan lang.